Welcome po sa ating prayer meeting, my brothers and sisters, the Way Mission Church. And tonight is February 28, 2024. Purihin ng Diyos, malapit na matapos ang March. Ang February, papasok na ang March. Hayaan niyo po akong basahin sa inyo ang ating scripture reading, ating short devotion. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Ating pong scripture tonight. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog at damhin po natin yung wika, yung diwa, yung essence ng verse na ito. Ito ay sapagkat ang kapighatiang mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisising patungo sa kaligtasan at hindi dapat pagsisihan. Ang kapighatiang mula sa Diyos ay mula sa sanlibutan ay nagdudulot ng kamatayan. Ito po ang ating scripture reading, 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang kalungkutan na may magandang dulot. Akalain mo yun, church? Ang kalungkutan pala ay mayroong magandang dulot. Opo, basta ito po ang kalungkutan na galing sa Diyos. Bakit po ba tayo nagkakaroon ng kalungkutan? Ikaw, malungkot ka ba ngayon? Ang kalungkutan po ay nakikita natin lagi na hindi maganda para sa buhay natin. Pero pagdating po sa pagiging Kristiyano o yung relasyon natin sa Diyos, ang kalungkutan na ito ay maganda pala. Bakit ba tayo nalulungkot? No? Pakita po natin dito sa pag-uusapan natin. Ito po yung sinasabi nating kapighatian. Yung kalungkutan, ibang level yan, pero ang mas malalim na level ng kalungkutan is kapighatian. No? Yan, kapighatian. Ito ay sapagkat ang kapighatian mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisising patungo sa kaligtasan at hindi dapat pagsisihan. Ang kapighatian mula sa sanlibutan ay nagdudulot ng kamatayan. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng kapighatian o kalungkutan bilang isang Kristiyano? Base po sa context ng chapter 7, 2 Corinthians, nagkakaroon po ng kapighatian ng isang mananampalataya kapag siya po ay nasabihan o nakonfronta sa kanyang kasalanan. Kunyari, ang isang taong to ay namumuhay sa kasalanan. Maaring siya po ay bulag sa kasalanan o maaaring alam niya ito na siya ay namumuhay sa kasalanan. At meron namang isang kapatiran nagsabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. No? Maaaring yung taong namumuhay sa kasalanan ay magkaroon ng kalungkutan o kapighatian. Dahil una, nakita niya na mayroong tao na nakaalam ng kanyang kasalanan. Pangalawa, ay maaari na ayaw niyang tumalikod sa kanyang kasalanan. Pangatlo, nakita niya na lunod na pala siya sa kasalanan. Dahil pala sa kasalanan na nabanggit o nasabihan yung isang tao o nahuli yung isang mananampalataya, nagkakaroon po siya ng kalungkutan. Dahil po si Apostle Paul sinabi po sa mga taga-Corinthians ang mga kasalanan na kanilang nagagawa. Kaya po sinabi ni Apostle Paul, sinasabi ko sa inyo yung kalungkutan ay hindi sayang. Yan. Ito po yung kalungkutan na mula sa Diyos, yung kalungkutan na hindi sayang. Yan. Kapag meron po sa atin na mananampalataya na nagsabi sa atin kung anong nakikita niyang mali, dahil nga mahal niya tayo, at dahil nga alam natin kung anong sinasabi ng kautusan ng Diyos, dapat po mga kapatid, natural lamang po na tayo magkaroon ng kalungkutan diyan. So ito po yung dalawang klaseng kapighatian. Makita po natin dito dalawang klaseng kalungkutan. Yung kalungkutan o kapighatiang mula sa Diyos at yung kapighatiang mula sa sanlibutan. Paano po ba nating malalaman yung
kalungkutan na mula sa Diyos at kalungkutan mula sa sanlibutan. Base po yan sa magiging bunga nito. Dalawa lang po yan. Napakahirap nating malaman kung ito bang kalungkutan na ito ay galing sa Diyos o kalungkutan na ito ay galing sa sanlibutan. Isang bagay lang po para malaman natin. Kung ikaw ay nalulungkot, ikaw ay dapat magsisi. No? Pagsisihan mo. Kung ikaw naman ay nalulungkot, tapos ayaw magsisi, ayan po ay yung pagsisisi o yung palungkutan na galing sa sanlibutan. Ulitin ko po, kung ikaw ay nalulungkot, tapos nagsisisi ka, ibig sabihin nakikita sa action mo na hindi mo na ginagawa yun, yung kapighatian mo pala, yung palungkutan mo pala, ay galing sa Diyos. Pero kung ikaw, nalulungkot ka dahil nakita ng ibang tao yung kasalanan, at ikaw ay ayaw magsisi, ay yung pala yung kapighatian o kalungkutan na mula sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi nating pagsisisi kasi hindi mo nakikita na nagbabago. No? Kaya ito pong kalungkutan na maganda, mga kapatid, ay patungo po ito sa kaligtasan. Yan, makita natin sa salitang kaligtasan dyan, no? Kaligtasan, ibig sabihin na ipapamuhay mo yung eternal life mo. Pangalawa, yung pagsisisi ay hindi magdudulot sa iyo ng kasamaan o masamang epekto, kundi kaligtasan. Makita po natin yan. Pero ang tanong natin sa ating mga sarili, Church, nakikita mo ba ang iyong sarili na nagsisisi? Nakikita mo ba ang iyong sarili na nagsisisi? Ano kayang kasalanan na kailangan mong pagsisihan? Nakikita mo ba ang sarili mo na hindi na ginagawa yung bagay na yun? Nakikita mo ba yung sarili mo na kinakaayawan mo na yung kasalanan na yun? Kung nakita mo ang iyong sarili nagsisisi, ikaw ay nasa tamang landas. No? Kung nakikita mo ang iyong sarili nagsisisi, ito hindi magkakaroon sa iyo o magdudulot sa iyo ng kasamaan o masamang epekto. Ang pagsisisi ay magdudulot sa atin ng kaligtasan o magandang epekto. Yan. Tapos pagdating po sa kaligtasan, kapag ang isang tao o isang mananampalataya ay tunay na nagsisisi, siya po ay tunay na maliligtas pagdating ni Jesus. Siya po ay tunay na makakasama ng Panginoong Yesus sa kanyang kaharian. So dalawa po yung magandang epekto, no? Yung epekto ng pagsisisi, hindi ka mapapahamak. Pangalawa, ikaw naman ay makakapunta sa kalangitan. Kasi ang totoong Kristiyano, nagsisisi talaga, mga kapatid. So kung hindi mo nakikita yung sarili mo, nahihirapan kang magsisi, hindi pa huli ang lahat. Patuloy kang tumawag sa Panginoon. Patuloy kang tumawag sa Panginoon at humingi ka ng tulong sa Kanya. No? Gawin mong prayer yung struggle mo. Okay? Huwag kang sumuko na humingi ng tulong sa Diyos kapag ikaw ay natitisod. No? Kasi ang Diyos hindi nauubusan ng grasya at awa. Okay? Ang Diyos natin mas malalim sa karagatan ng kanyang pangunawa para sa iyo. No? Hindi basta-basta nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, kapatid. Kaya sana makita mo na ang Diyos natin ay napakalaki at sagana sa lahat ng bagay. No? Kaya nga, sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala at mayroong isang kapatid na nagsabi sa atin huwag na natin gawin, huwag tayo magalit sa kapatid na yun. Okay? Kung may nagsabi sa iyo na huwag mo nang gawin yan, huwag kang magagalit sa kanya kasi mahal ka niya. Ayaw kanyang magpatuloy sa kasalanan.
At maaaring ginagamit siya ng Diyos para tapikin ka o gisingin ka, no? Na hindi nang gawin yung kasalanan na yon. Makikita natin sa sinabi ni Apostle Paul dito, patungo sa kaligtasan at hindi dapat pagsisihan. Ayun pala yun, no? Yung kalungkutan na naramdaman natin at yung pagsisisi na ginagawa natin, sabi ni Apostle Paul, hindi daw dapat nating pagsisihan, no? Ibig sabihin, kapag nagbabago na tayo ng ating pananaw at pamumuhay sa buhay, nagiging tuwid na ang ating pamumuhay, hindi pala dapat nating pagsisihan yun. No? Kapag nagbabago ka ng iyong ugali, no, dating ganito ka, ngayon medyo inaayos mo na ang sarili mo, hindi pala yun kawalan sa iyo, kundi magandang dulot pala yun para sa iyo. No? Kaya wag mong susubukan, no? Wag mong susubukan na hindi magbago. Ibig sabihin, subukan mong magbago. Subukan mo. No, subukan nating lahat. No, kasi nung naging Kristiyano naman tayo, alam naman natin, no, na napakalaki ng ating mga kasalanan. Give yourself another try kapag ikaw ay nagkasala ulit. Pero warning lang sa atin, no? Sana hindi natin maabuso yung grasya ng Diyos. Na kapag tayo ay nalungkot dahil sa kasalanan natin, nakita natin ang ating sariling makasalanan, tapos gagawin natin ang gagawin, nang uulitin yung kasalanan na yun, no? Yung kalungkutan ay mula sa sanlibutan. Kasi hindi mo nakikita yung sarili mo na nagsisisi, no? At kapag ang isang Kristiyano, no? Sabi niyang Kristiyano siya, paulit-ulit lang ang kanyang kasalanan hanggang dumating ang Panginoong Hesus. Sinasabi ng Biblia na magdudulot yon ng kamatayan para sa kanya. Ibig sabihin, mapapahamak siya doon sa ilalim ng lupa, katulad ng sinasabi ng Biblia. No? Kaya paano kaya pag hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus, mapapahamak din ba siya? Oo, dahil ang kasalanan ay laging nagdudulot ng kapahamakan. Ang kasalanan ay laging nagdudulot ng kapahamakan para sa ating buhay at para sa mga taong nakapalibot sa ating church. No? So tingnan natin, ikaw ba'y nalulungkot ngayon dahil sa kasalanan na ginawa mo? Dapat makita natin ang ating sarili nagsisisi. At bantayan natin ang ating sarili na hindi na umulit sa kasalanan na iyon. Bagkus humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu na siyang punong-puno ng kapangyarihan sa pagbabago. Ang kalungkutan na may magandang dulot. Ito po ang ating short devotion. Tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po sa kalungkutan na amin pong nararanasan ngayon. Kung meron po man, Panginoon, nawa gamitin niyo po ang kalungkutan na ito para kami ay magsisi at lumago sa buhay na tuwid, buhay na righteous, banal sa inyong harapan, Panginoon. Sa mga kapatiran ko na nahihirapan ngayon tumalikod sa kasalanan, tulungan niyo po sila makapangyarihan at banal na Espiritu ng Diyos. Tulungan niyo po sila mapagtagumpayan ang mga pangit na ugali, ang mga pangit na kasalanan, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Lord, nang sa gayon, hindi kami mapahamak, kundi kami ay maligtas, karoon ng magandang dulot ang aming pagsisisi. At Lord, hanggang sa pagdating mo, makitaan mo kami ng paglago sa aming spiritual na buhay sa aspeto ng pagiging matuwid. Salamat po sa iyong salita. Lord, ino-open po namin ang aming mga puso. Transform us, baguhin niyo po kami. Sa awa at grasya mo na hindi nagmamaliw, hindi nauubos at nagbabago. Sa pangalan ni Jesus ang aming dalangin. Amen. Amen.